Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Dito po sa Tambayan mga kabayan, nagbabalik na naman po para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon, maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Nung nakaraang araw po, nagpahayag po ang spokesperson po ng Vice President na si spokesperson na Castelo, mga tambay, di ba? Talagang yung kanya pong pahayag ay talagang totoo po yun. Napakalaking katotohanan po yun. Dahil nga po, yung sinasabi nga ni spokesperson Castelo ng Vice President, na Office of the Vice President, ay napakaraming pera na maititipid na hindi pa makukurap. Na hindi pa makukurap ito umano ng mga politiko. Di ba? Dahil alam naman natin, ang lakaran yata nila ngayon ay pera-pera yata. Hindi kaya, mga kabayan. Kaya ni-real talk po sila ni spokesperson Castelo, mga tambay. Dito po sa pahayag na ito, na talagang isang damukal na pera ng taong bayan ang maititipid sa walang kakwenta-kwentang impeachment na ginagawa nila sa Vice President. Pero, nag-react po dito ang House of Representatives, ang mga congressman, mga tambay, katulad po nito ni Congressman Ortega, ay talagang binanatan niya po at kinwestiyon ang spokesperson po ng Vice President. Pakinggan po natin, mga kabayan. At tingnan din po natin kung gaano po kalilinis itong mga congressman na ito. Mga congressman o House of Representatives at mga senador, kung gaano naman po ang issue nila pagdating po sa pera ng taong bayan. Kung gaano po sila kalilinis, mga kababayan. Pakinggan po natin itong balita, mga tambay, at komentuhan po natin. Inuna nila Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag ni Attorney Ruth Castelo, spokesperson ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte, kaugnay ng impeachment case. Ayon sa abogada, sakaling pabora ng Korte Suprema ang petisyon ni VP Sara na ibasura ang impeachment case, mapalad umano ang bansa dahil makatitipid ng milyong-milyong piso. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country, because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. Ayon kay Congressman Ortega, dapat maging maingat si Attorney Castelo at patunayan ang mga sinasabi nito. Tanong din ito, hindi naman siguro aabot ng mahigit 600 million pesos ang gagastusin sa pagsagawa ng impeachment trial. Baka kailangan nila ng matrix sa cost-benefit analysis. Siguro hindi naman naabot ng 612 million yung gastos sa impeachment. Kabilang sa mga alegasyong ibinabato sa Vice Presidente ang maling paggamit nito ng nasa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at ng Department of Education nang si VP Sara pa ang kalihim ng kagawaran. Nauna nang ipahayag ni Senate President Cheese Escudero na kulang 1 milyong piso ang inaasahang gastusin ng Senado sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pinakahuli namang statement ni Senator Joel Villanueva, sa August 4 pa posibleng mag-reconvene ang Senate Impeachment Court. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Bago natin komentuhan, mga tambay, ito po, tingnan naman natin, mga tambay, kung anong klase pong institusyon meron sila pagdating po sa pera. Talagang binabakbakan po nila dahil sinasabi nga po ni spokesperson na Attorney Castelo, umpisa pa lang, depektibo na. May depekto na. May depekto na yung impeachment. Di po ba napakaraming paglabag sa proseso ng impeachment? Di po ba? Ilang beses po nilang in-impeach ang Vice President? Di po ba 4? Di po ba? At questionable po ang impeachment nila. Di ba? Lalo-lalo yung ginawa nila ika-4 na impeachment na napakaraming perang involved daw po. Di po ba? Umugong pa yan at napakaraming nagpapatotoo. Di po ba? Na ang ginawa po dyan, na dyan po sa ika-4 na impeachment, na gahol po sila dahil matatapos na ang taon, Disyembre na po yon, ay umugong pa ang 150 million bawat isang congressman sa kanilang mga upuan. Hindi po ba? Yan mismo, pinatotohanan po ni Representative Toby Tiangco yan, mga tambay. Kaalyado po nila yan. Sino kaya ang talagang
matakaw sa pera ng bayan, mga kababayan. Ito pa po ang grabe sa mga mambabatas po ito. Kasama po si Ortega rito. Dito po sa sinasabing pork barrel na talagang inibalang po nila ang pangalan. Kaya nga sinasabi, same animal ang tawag po dito nila, mga kababayan. Ito pa, pakinggan po natin. Performance, Sandali lang po. affordability. Only one place does it all. Pakinggan po natin. Ito po. Yeah, setup ko lang It's po. not what's next. It's where. Ito po. Different name, same animal. Nag-iba man ang pangalan. Setup ko lang po. Yeah. Umpisahan po natin. Nag-iiba pa sila ng pangalan para lang sinasabi ng napakalalaking pera ang makuha nila yata, mga kabayan. Different name, same animal. Nag-iba man ang pangalan, hindi naman talaga nawala ang pork barrel sa budget system ng gobyerno. Yan ay kahit pa may desisyon na ang Korte Suprema laban dito. Daan taon nang nasa sistema ang pork barrel na inilaan para sa mga lokal na proyekto. Paraan daw para pondohan ang hindi karaniwang napapansin ng national government. Formal na tinawag bilang Countrywide Development Fund o CDF noong 90s. May 12.5 million pesos na alokasyon ng bawat mambabatas para sa mga infrastructure projects, pagbili ng mga gamit at iba pa. Meron ding special purpose funds at insertions na pwedeng ilaan ng mga mambabatas sa pagpapagawa ng paaralan, farm-to-market roads at iba pang public works. Nagkaroon pa ng Congressional Initiative Allocations o CIA na mula 15 million hanggang 100 million bawat taon. Bahala ang mambabatas kung paano at saan ito gagastahin na siyang ini-insert sa budget ng mga ahensya gaya ng DepEd, DPWH at DOH. Hihingan muna ng Budget Department ang mga mambabatas ng listahan ng mga proyekto na gusto nilang pondohan gaya ng mga infra, livelihood projects, health, scholarships, calamity assistance at iba pang gamit. Ang pag-release ng mga pondo nakadepende sa Malacanang na maaaring gamitin ang pork para impluwensyahan ang mga desisyon ng Kongreso. Ayon sa pag-aaral ng Philippine Center for Investigative Journalism, ang korupsyon makikita sa pagpatong sa presyo ng mga gamit at proyekto. Hati-hati sa porsyento o kickback ang mga mambabatas, supplier, maging congressional staff, mga implementing agency at mga lokal na opisyal. Lumago pa sa 70 million pesos bawat kongresista at 200 million bawat senador ang pork barrel na nakilala pa sa tawag na Priority Development Assistance Fund o PDAF. Simula ng manalong senador noong 2001, hindi tinanggap ni Ping Lacson ang kanyang pork barrel allocation at naging Yan mga tambay. Di po ba si Lacson nga gumawa ng special na batas nila? Yung kanilang mga MOOE. At yung kanilang mga extraordinary expenses ay liquidation by certification lang. You know? Kaya nga sinasabi rin ni Lacson na hindi siya tumatanggap ng PDAP. Ibang usapan po yun mga tambay. Liquidation by certification nga lang ginawa nila. Mga kabayan, yan po ang tanong natin kay Congressman Ortega, kay Representative Ortega. Sino po ba talaga ang matakaw sa pera ng taong bayan na napakaraming issue ng korupsyon? Congressman, kailan nyo po bubuksan ang mga libro nyo sa taong bayan? Open the book po. Kailan nyo po ipakikita sa amin ang pera ng taong bayan kung saan nyo dinadala? Buksan nyo po ang mga libro nyo. Napakarami nyo po pala ayon sa balita. Mga kabayan, napakarami nilang pinagkakakitaan sa pera ng taong bayan. Pero nakatutok lang po sila one-sided sa Vice President. Mismo ang COA, walang question asked. Di ba? Hinahangaan pa ng COA. Nitong nakaraan, naglabas po ng report ng COA. Hinahangaan nila ang Office of the Vice President sa napakagaling sa paghawak, di ba? Sa pera ng bayan. Maayos. Di po ba? Pero pagdating po sa mga congressman, hinahanapan po ng butas ng korupsyon. Kasi nabunyag po sila sa Vice President. Lalong-lalo po. Kaya nga umalis sa DepEd. Bumitaw sa DepEd ang Vice President. Hindi naman po tayo tangat bobo. Congressman, Representative Ortega, hindi po bobo tanga mga taong bayan ngayon ng mga Pilipino. Pinahayag ng Vice President, kaya nilayasan niya ang DepEd
Nilalagyan daw po ito, ayon sa Vice President, ng isang damukal na extraordinary billion ang inilalagay daw po ng 2 tao. Pinangalanan ng Vice President ang tinatawag na tambaluslos at saldiko noong mga panahon na yon. Billion ang nilalagay nila sa DepEd. Congressman, hindi mo ba alam yan? At pinangalanan din ng Vice President, pati ang First Lady. Di po ba? Nangungulekta. Di po ba? Ng pera sa DepEd nung panahon na secretary ang Vice President. Hindi mo po ba alam yan? Ortega, Congressman, at alam ng Pilipino, napakarami pong lumalabas dyan. Pati nga yung kapatid, di ba? Meron siya sinasabi na ginagastosan ng trilyon, bilyon, daang milyon ayon sa Senadora Amy Marcos. Siya pa nagsabi, may budget yan sa pagpapatapon o sinasabing pagpapabagsak sa mga Duterte. Taong bayan, pera ng taong bayan ang gamit. Hindi po ba makakatipid kami? Dahil po pamumulitika, gusto nyong pabagsakin ng mga Duterte para wala na kayong kalaban? Di po ba? At nang hindi na matigil ang ginagawa niyong mga isang damukal na pera na galing sa taong bayan. Hindi po ba? Yung pagpirma nga lang para magkaroon ng sinasabi mga extraordinary ang inyong maupuan. 150 million. Yan ang pinasabog ni si Congressman. Isa si Congressman Toby Tiangco, mga tambay. Si Toby Tiangco ang nagsabi po niyan. At yung isa pa, yung matinding ginawa nyo sa pondo ng bayan. 2025 national budget, 241 billion yung mga blanco. Hindi po tanga ang taong bayan. Saan po napunta yung isiningit nyo? Saan po yon? Ano po mga priority po ang pinagdalhan nyo ron? Sa 241 billion na naisingit nyo. Yung po ba yung ginamit sa kampanyahan? At yun din po ba yung ginamit sa pagpapatapon sa dating Pangulong Duterte? Yun din po ba ang ginamit para pabagsakin ang Vice President? Hindi po ba napakaraming pera nawawala sa taong bayan sa pinaggagawa ninyo? Nagtatanong lang si Kamanong. Yung malaking korupsyon ng institusyon ng Senado at Kamara, dekada na po, walang investigasyon. Ano po yun? Sinabi na mismo nitong balita na mismo, mainstream media nagsabi, ano po ang pinagkukunan nila ng napakaraming pera? Issue ito ng korupsyon sa pera ng taong bayan. Congressman Ortega, ano po ang tinatrabaho nyo? Kaya naglalakihan kayo riyan. Nagiging mukhang baboy yata kayo at nagmumukha yata kayo mga buhaya sa dami yata na nagiging komisyon nyo at issue ng mga korupsyon yata ninyo. Ano po yon? Katulad po itong sinasabing CDF. Ano po yung CDF? Ito pong Country Wide Development Fund. At meron pa silang Special Purpose Fund. Meron pa silang Congressional Initiative Allowances, mga tama. Allocation. Ito pong Congressional Initiative Allocation, o tinatawag na CIA. At ito po pinakamatindi. Ito pong kanilang PEDAP. Ano po yung PEDAP daw nila? Yung Priority Development Assistance Fund. Grabe. Puro pera po ito. At isang damukal po na overpricing sa mga proyekto po ng gobyerno, lalong-lalo po sa mga distrito yata nila. At isang damukal po ang pera. Mga tambay, ang bawat upuan yata nila, mga tambay, yung tinatawag pa nilang PEDAP, ito nga po Priority Development Assistance sa Fund, ay bawat congressman daw po ay tumataginting na 70 million, mga kababayan. Ang senador naman daw po ay 200 million. Mga kababayan, saan nila dinadala ito? Wala po tayong nakikitang mga resibo dito. At wala po tayong naririnig sa COA na ito po ay ino-audit na may resibo. Hindi kaya ito yung sinasabing liquidation by certification lamang, Congressman Ortega?
Kami po ang nagtatanong sa inyo ngayon. Dekada nyo na pong ginagatasan ang pera ng taxpayer, pera ng taong bayan. Dekada na po. Sarado ang inyong mga libro. Di po ba? Ang inyong mga budget ay walang public hearing yata. Hindi po ba? Nasaan po yun? Wala pong nakikita ang taong bayan. Wala po kami nababalitaan na nagbukas na kayo ng libro. Kaya nga kayo sinasabihan, yung pinatapo ng gobyerno, pinatapo sa dahig, kidnapping ang ginawa. Maraming nagpapatotoo, kidnapping. Pati ang Senado. Di po ba? Ano sabi ng dating Pangulong Duterte na kinidnap nila? Itong institusyon na ito, itong Kongreso at Senado, ang pinaka-corrupt, pinaka-worst, pinaka-rotten at pinaka-bulok na institusyon sa bansang Pilipinas. Totoo po ba ito, Congressman Ortega? Hinahanapan nyo ng korupsyon. Samantalang kayo, puro kayong mambabatas. Gusto nyong i-impeach ang Vice President. Samantalang kayo gumagawa, nagbabalangkas ng batas. Pero yung proseso ng batas para sa impeachment ng isang Vice President, sinusunod po ba ninyo? Bakit po ba? Dahil kailangan pabagsakin. Kahit po ang proseso ng impeachment hindi masunod. Dahil talaga naman ang layo ninyo ay hindi hanapan ng korupsyon. Hindi naman po kayo para sa korupsyon. Niluluko na lang po yata ninyo ang inyong mga sarili. Ang inyong pagkatao ay niluluko nyo. Hindi po ba? Ginagago nyo po ang inyong sarili. At isinasama nyo ang mga siraulo, bobo at tanga ang mga Pilipino para maniwala yata sa inyo. Hindi po ba? Dadaanin nyo sa sinasabi nyo kailangan imbestigahan ang korupsyon ng Vice President. Paano naman po? Dekada na napakarami palang issue ng korupsyon sa inyong institusyon. Congressman Ortega. Congressman, isang damukal pala ang nasa inyo, karga-karga ninyo. Ano na? Sa Vice President tayo nakatutok? Hindi po kami titigil na questioning kayo. Hindi po titigil si Kamanong na questionin po kayo, Congressman. Kayo po ang gumagawa lahat ng budgeting ng mga ahensya ng gobyerno kasama ang Vice President. Isang damukal na pamumulitika ang ginagawa nyo dyan. Pati po ang pondo ng Office of the Vice President, kinikitil nyo. Hindi po ba? Saka po, ang impeachment na po ito ay napakagastos. Napakatagal na po itong ginagastosan ng pera ng taong bayan. 2022 pa po yan. Gaano na po kaya karami ang perang nawaldas, pera ng taong bayan, taxpayer? Hindi naman po nawaldas yata. Mukhang nahawakan yata ng masasamang tao lamang. Yung pera ng taong bayan ay napunta po yata sa bulsa ng masasamang tao o masasamang politiko. Hindi po ba, Congressman Ortega? Nagtatanong lang po. Napakaraming maititipid ng taong bayan. Tama po si spokesperson na Castelo Si Ruth Castelo. Tama po. Napakarami na po dapat sana naitipid ang taong bayan, ang taxpayer. Mula 2022, isang damukal na pong pera ng taxpayer ang ginagastos po yata nila dyan. Grabe po. Hindi po ba, Congressman? Pati si Congressman Pulong, ano sabi niya? Yung ginawa raw pong Quadcom, ang mga nagsasalita daw po dyan ay napakarami raw pong pera na natatanggap. Ikaw ba naman, Congressman? Itataya mo ba ang iyong pagkatao para lang sa isang Vice President na alam mo ang iyong kino-question ay confidential fund? Yan ang inyong priority, confidential fund ang pinakalat nyo. Pangalan pa lang, nagiging bobo na po yata kayo.
confidential fund na meron din kayo. Hindi po ba? At napakarami pong budget ang hinahawakan ninyo. Hindi po ba? Pero sa Vice President, kailangan pong i-impeach. Pero yung mga kahayupan yata ninyo, kagahaman yata ninyo sa pera ng taong bayan, di ba? Kagreedy yata ninyo, wala lang pong mangyayari. Tatanggapin lang po namin ang ginagawa nyo sa aming pera. Dekada na. Nililinis nyo lang ang inyong pangalan sa media. Hindi po ba, Congressman? Napakatuwid po ninyo. Napakalinis nyo. Kaya nga po nagtatanong si Kamanong, how much? Magkano kaya ang isang salita ni Congressman para sira ng isang Vice President? Magkano kaya ang binabudget dyan ng taxpayer? Araw-araw sinisiraan. Araw-araw binabakbakan ang Vice President. Kung talagang totoo itong congressman na ito, itong mga congressman na ito, kung totoo itong mga senador na ito, na anti-corruption sila, Vice President lang po ba ang humahawak ng pondo ng bansa? 1% lang halos ang hinahawakang pondo ng Vice President. Nitong taon na ito, 700 plus million ang kanyang pondo ng Office of the President, na Office of the Vice President. 700 plus million. Confidential ng Presidente, Intel Fund and Confidential Fund ay hindi bababa sa 4.5 billion. Hindi po ba dapat natin silipin yan? At yung inahawakang pondo ng institusyon ng Senado at ng Kongreso, billion po yan. Billion. Ilang billion po ang hinahawakan yan. Hindi po ba dapat natin silipin yan, Congressman? Kung talagang kayo po ay anti-corruption, kailangan silipin ang mga korupsyon. At ganun din ang Presidente. Ang mga proyekto ng Presidente, kasama ang mga Congressman, hindi po ba? Napakaraming dapat imbestigahan. Wala po bang nakikitang korupsyon dyan ng isang Ortega? Ang isang congressman? Ano yan? Babuyan na lang? Babuyan na lang tayo rito sa ating bansa? Babuyan na lang? Binababoy na lang ang Pilipinas at ang taong bayan? Walang nakikitang issue na korupsyon sa pamahalaan ngayon? 3 taon na mahigit, walang nakikita itong mga binababoy ang mga Pilipino. Hindi kaya? Mga kababayan? Ibang klase kayo, Congressman Ortega. Hindi po ba? Kung nagpaparusa lang po ang nasa itaas, mga kababayan, baka po napapanood natin sila, pinarurusahan na sila agad. Hindi kaya? Napakahusay ninyong humanap ng putik sa kapwa ninyo. Samantalang yung nasa inyo, burak. Hindi kaya? Hinahanapan nyo ng putik ang Vice President. Samantalang kayo punong-puno ng burak. Di umano ang inyong mga pagmumuka yata. Hindi po ba, mga kababayan? Isang damukal na issue ng pera, pati yung kanilang institusyon, sarado libro. Hindi natin alam kung magkano ma-extraordinary niyan, mga travel fund niyan, mga confidential fund niyan sa napakahabang panahon, dekada na. Kaya nga po naglakihan na yung mga yan. Nagsiyama na yan. Nakikita nyo po ang pamumuhay niyan. Diyan nga lang tayo nakakita ng mga luxurious, mga sasakyan, mga farm, mga bahay, mga bag, napakaganda, mga alahas. Grabe, mga pananamit nila. Grabe. Congressman. At isang damukal pa na mga asawa pa yata nila, na binabahay pa yata nila, at isang damukal pa yata ang ibinibigay nila mga condominium. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hiyang-hiya naman tayo kay Congressman Ortega.
Congressman Ortega, uso pa ba Sa bagay, mukha naman sa mga congressman na mga tiwali at mukha naman yata sa mga congressman na tinatawag na buhaya, mga crocs at mga aso at nagpapakababoy, di umano, makakapal na po mukha niyan. Wala na po kahihiyan yata yung mga yan. Hindi na po uso hiya-hiya dyan, mga kabayan. At hindi na rin po uso dyan ang matakot doon po sa may lumalang sa atin. Hindi na po sila natatakot dyan. Iba na po yata ang mga ginodiyos niyan eh. Kaya nga yung sabi ni dating Pangulong Duterte, iba ang Diyos nila. Iba ang Diyos ni dating Pangulong Duterte. Kaya nga minumura ni dating Pangulong Duterte yung mga Diyos nila eh. Kasi yung Diyos nila, mga magnanakaw. Hindi kaya? Luhuran ng luhuran, mga tamay. Pero panay naman yata ang pagnanakaw nila. Di ibig sabihin, yung Diyos nila, na dinodiyos nila, ay kinukonsinti sila sa mga pagnanakaw yata nila. Kaya nga, ganun po katindi ang banat ni dating Pangulong Duterte. Kasi yung Diyos niya, hindi katulad ng dinodiyos nila. Totoo naman po yun. Kahit naman po sa Biblia, mga kabayan, marami pong Diyos. Kaya nga maraming Diyos-Diyosan. Hindi po ba? Diyos-Diyosan. Di ba? Pati nga ang demonyo, nagpapaka-Diyos. Hindi po ba? Nagbabalat kayo ang demonyo na siya po ay nagpapakaputi. Hindi po ba? Nagpapakaputi po siya na siya po ay tingin para makita ng mga tao na siya po ay pwedeng maging anghel. Di po ba? Pwede rin po siyang maging Diyos-Diyosan ang demonyo. Hindi po ba? Kaya yung makikitid po ang utak na sinasabi po nila, na idagdag lang po natin, na minumura daw po ni dating Pangulong Duterte ang Diyos. Totoo po yun. Ang minumura ni dating Pangulong Duterte, yung mga Diyos ng mga magnanakaw. Yung mga ginodiyos ng mga oligarko. Mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Yung mga ginodiyos ng mga pulburon. Mga narco-politics. Yung mga ginodiyos nila na nagpapakaluhod pa sila. Hindi po ba? Pero ang gawain naman nila ay masama. Kaya nga minumura ni dating Pangulong Duterte yung Diyos-Diyosa nila. Hindi po ba? Kaya yung makikita ng utak, nagmumura daw po si dating Pangulong Duterte, hindi ka ba naman mapapamura? Pagka nakita mo ang bansa mo, grabe ang ginagawa ng mga politikong pansasamantala, ginagawang korupsyon nila. Di po ba? Saka itong mga congressman na ito, mga kabayan, talagang pipilitin nilang mawala ang mga Duterte. Bakit po? Sagana-sagana sila sa lahat eh. Buffet na buffet po yata ang korupsyon yata nila. Hindi po ba? Nakita niyo po, wala na nag-iimbestiga ng mga korupsyon ngayon. Wala na po. Wala nang tumutugis sa korap na mga politiko ngayon. Isa lang sila nakatingin sa pamilya Duterte lamang. Kaya po, mas gusto nila walang Duterte sa politika. Ganito po ang gusto ng mga politiko. Yung mga korap ito pong sistema natin nung pumasok po ang binagoong Pilipinas. Yan ang gustong-gusto ng mga korap na politiko. Saganang-sagana sila sa lahat. Kapangyarihan, pera at may bonus pa daw, pulburon, mga kababayan. Kaya yung ginawa po ni spokesperson na Ruth Castelo, totoo po yun. Napakarami po natin sanang naitipid na pera ng taong bayan. Napakarami na po nakuha nila. Hindi naman po nasayang Nailagay po yata nila sa mga vault. Hindi naman nila ilalagay sa bangko yan Bakit nila ilalagay sa bangko? May 20% na po ngayon. Lalo-lalo po kung ilalagay nila sa time deposit. Hindi po nila gagawin yan. 20% time deposit, di ba? Kaya yung sinasabi nga po ni spokesperson Ruth, totoo po yan. Napakarami na po sanang naitipid ng pera ng taong bayan. Billion na po. Billion, baka trillion na. Magmula noong 2022 hanggang 2025. Pagka kinuwenta po yan, baka trillion na po yan. Trillion na po.
ang ginagastos ng taxpayer at nakakautang tayo sa labas ng bansa. Kaya nga po, baon tayo sa utang eh. Wala tayong nakikitang malalaking proyekto. Ikumpara mo sa proyekto ng 3 taon ni dating Pangulong Duterte na tayo po ay tinambakan ng mga achievement ng build ni dating Pangulong Duterte. Tinambakan tayo, nalula tayo sa dami ng napagawa. Ngayon po, nalulula tayo sa dami ng nananakaw yata nila na wala tayong nakikitang build nila na natatapos. Di po ba? Diyan po tayo nalula. Nalula tayo sa inuutang nila na sobrang laki. Trilyon. At sa nalula tayo sa pagiging hudas at taksilyata nila sa bayan. Diyan tayo nalula. Sa korupsyon, sa pagiging hudas, mga kabayan, ganyan, nilula tayo dyan. Sa pamumulitika. Ibang klase kayo. Congressman, sana po sa susunod na pahayag nyo dyan, ibuksan nyo na po ang libro nyo. Open the book na po. Napakahabang panahon na po yata kayo nangungumisyon. At isang damukal na po yata ang inyong mga ari-arian na nakuha yata ninyo sa taxpayer ng taong bayan. Kaya po yata kayo lumalaki ng ganyan. Hindi ang hirap po niyan. May high blood po yan. Nakaka-high blood po yan, Congressman. Lalong-lalo na ang bumubuhay po yata sa atin hindi mo pinaghirapan. Pinaghirapan ng mga Pilipino, dugot pawis, para lang masabi na ang buwis namin ay nagagamit sa tama. Yung pala, sa kawalang hiyaan po pala, di umano nagagamit. Maraming salamat po mga tambay sa mga kababayan natin. Thank you po sa inyo lahat. Sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Mabuhay po kayo mga kababayan. Maraming salamat po. At thank you rin po sa mga biyayang pinagkakalupo ninyo. Thank you po. Shoutout po Kingston ng Hong Kong, Eric Hersio ng Canada, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman ng Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, si Annie Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arfel Villacorta, si Wills Bubbles, at si Rosalina, Team 888, si Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia. Thank you po mga kabayan sa mga biyaya po. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At bago po tayo magtapos mga kabayan, yung panalangin po, isama po natin sa dasal at panalangin. Yung totoong Diyos po mga kabayan, doon po tayong manalangin sa tunay na Diyos. Huwag po doon sa Diyos na sinasabi yung Diyos nila, na sinasabi ng dating Pangulong Duterte na mga Diyos-Diyosa nila mga kabayan. Dito po tayo manalangin sa tunay na Diyos na maingatan po ang pamilya Duterte, Vice President, at ang dating Pangulong Duterte na maduktungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at maingatan po siya sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa mga kababayan. Maraming salamat po. Sa muli po mga tambay, paalam po muna. Ingat po tayo. Bye-bye.